yung middle initial ko mali. So, ibig sabihin, hindi ako yung taong nakulong sa Angat Bulacan at walang taong tulad ko na nakulong sa Angat Bulacan. Isipin nyo, paano mangyayari na magkakamali sila samantalang yung ID ko, binuha nila. Tinignan nila ilang beses na pinagbalik-balik-takan yung ID ko. Talagang tinignan nila, nagkamali sila sa middle initial ko. At yung release paper na yun, nakanotaryo yun. So, ibig sabihin, tunay yung release paper na yun. So, ibig sabihin, hindi po ako yung nakulong. Tingnan niyo, basta yung himala ng Panginoon. Nakulong ako, pero wala akong kasalanan. Hindi ako, sa batas ng tao, hindi Panginoon nakulong. Malinis pa rin yung pangalan. Dito ko nakita kung paano iningatan ako ng Diyos. At pinanatili niyang malinis yung pangalan ko, walang bahid ng kasalanan. At pangalawa, dahil sa yun, yung paglalasing kong yan, habang ako ay umiinom sa isang parang parang video game barla, kanta ako ng kanta, ako lang mag-isa. Kasi ako, ang hilig ko pag umiinom, habang umiinom ako, kanta ako ng kanta. Ako lang mag-isa, kanta ako mag-isa. Dahil sa ako lang mag-isa, wala akong kasama. Lasing na, okay na umaga. Nag-drive ako pagkatapos ko umiinom. Ang bilis ng takbo, hindi ko alam. Hanggang sa maya-maya, pagdating sa may checkpoint, may humahabol pala sa akin mga polis. Sabi ng mga polis, Sir, bumaba ka. Bakit? Lasing na lasing kayo, may nag-complain sa inyo yung konsyel ng bayan, nare-reklamo kayo. Kasi, ang bilis ng takbo niyo, muntik nyo na masagi yung magnanay, muntik nyo na mahagip na sasakyan kayo. Bumaba ko kayo, nagpunta kayo sa presinto. So bumaba ako, pagbaba ko na sa sasakyan ko, suray-suray pa ako, may pumarat ng isang van sa tapat ng police station at kinausap yung team leader ng police. Sabi sa team leader ng police, Sir, sandali. Pagkapihin nyo lang yan, okay lang yan. Sabi, yung tatlong lalaki yun, hindi ko naman kilala. Hindi ko alam saan nanggaling yung mga yan. Saan ko sila na, hindi, talagang sa hihinagan, hindi ko kilala yung tatlong lalaki. Nasabi nila, Sir, pagkapihin nyo lang yan, okay lang yan. Walang problema yan, okay lang yan, pagkapihin nyo lang yan. Ganun pa, sabi ng team leader, sumipat na yung sasakyan, pinapasok ako sa loob ng presinto. Pagpasok sa loob ng presinto, dumating naman yung konsyel ng bayan na nagre-reklamo sa akin. Pagdating ng konsyel ng bayan, ayan, kasuhan niya yan, ganyan. Tapos, umalis na yung konsyel ng bayan. Pag-alis ng konsyel ng bayan, kinausap ulit ako ng team leader, kinuha lang yung ID ko. Binlatag lang yung nangyari at binigyan na ako ng kape. Pagkatapos kung uminom ng kape, sabi niya sa akin, kaya mo bang magmaneho? Sabi ko, kaya. Kaya. Sabi niya sa akin, hindi lang. Ihahatid na lang kita. So, kita niyo, may kaso ako kung tutusin. Pero sino yung tatlong lalaking yun na dumating at sabi, okay lang daw ako, wag daw akong kasuhan. Kita yung himala ng Panginoon. At mula doon, nung pagtapos ko yun sa presinto, hinatid ako ng mga polis, may escort pa ako. Sila pa nagdadrive na sasakyan. Sasakyan ko yan. Sila pa nagdadrive yung polis pa. May escort pa ako sa likod, may nagbabantay sa akin. Pagdating sa tapat ng bahay namin, ibinaba ako, nag-aalisan na sila. Sino yung tatlong yun? Hindi nyo makikita kung paano yung himala ng Diyos kumikilo sa buhay ko. Kahit may kasalanan na ako. Yung pangatlong pangyayari sa akin, na talagang ito yung kahuli-hulihan at dito ko naranasan talaga na kinausap na ako ng Panginoon. Lasing na lasing din ako, nagdadrive ako ng pagkabilis-bilis. Pumasok po ako sa isang community, isang compound na yung pala Muslim community pala yung pinasok ko, hindi ko alam. Sa sobrang kalasingan ko, yung highway na nila, yung daanan na pinasok, makipot lang siya, paliko-liko gano'n. Hindi ko na-control yung manibela. Hanggang sa sumalpok sa sakyan ko sa isang poste. At doon sa likod ng poste na yun, mayroong isang bahay na barong-barong. At kung wala yung poste na yun, kung sa sumalpok yung sakyan ko, patay yung tatlong babaeng natutulog doon sa loob ng bahay. So, alam niyo, naglabasan yung mga tao. At nung nakita nila nakapangga sa sakyan ko, tinignan kung okay lang ako. Alam niyo, ang nakakapagtaka, Muslim community yun, mga Muslim yung mga nakatira. At siyempre, kilala niyo naman kung ano galing meron, diba? Pero alam niyo, iningatan ako ng Panginoon. Hindi masasakit na salita. Hindi kurot, wala akong tinanggap doon sa mga tao na doon. Dahil concerned pa sila sa kalalagayan ko. At alam niyo, yung katigasan pa rin na ulo ko. Sabi ko, akin ay susi ko, uwi na ako. Sabi ko gano'n. So binigay susi ko, atras uli ako. Pagtakbo na sa sakyan ko, bilis-bilis na naman ang takbo, hindi ko na naman na-control. Alam niyo, sa tumama yung sakyan ko, tumama yung sasakyan ko sa isang garahe ng bahay. Pasok yung sasakyan ko sa loob ng garahe. So yung sasakyan ko niya, wasak na wasak yan. Hindi na ako nakaalis doon. Naglabasan na yung mga taong bayan doon. At tinignan mo na yung nangyari. Doon sila tumawag ng pulis. Alam niyo doon na, ang isang himalang narinig doon, sabi ko, talagang wala ka nang nagalit sa akin. At talagang inuna pa nilang tingnan kung ano yung lagay ko, kung okay pa ako. Hanggang sa dumating yung mga pulis, inimbestigahan yung pangyayari, tinignan yung paligid, yung mga sira, yung mga damages. So sabi ng pulis,
sabi ko sa may-ari, ma'am, eto na po yung police report. Kakasuhan mo ba natin itong taong to? Alam niyo, sinagot ng may-ari. Hindi na po namin siya kakasuhan. Ang gusto lang po namin, mapagawa lang lahat niya na nasira niya, wala na akong problema. Kung tutuusin, ang dami kong kaso. Driving under the influence of alcohol, reckless driving, resulting to multiple damages to property. At meron pang homicide ata ako kasi yung tatlong babae, muntik na mapatay yun kung wala yung posted. No? Alam niyo, yung biyaya ng Panginoon talagang in-extend sa akin ng Panginoon. Hindi ako nakasuhan, hindi isang kaso wala. Sabi ng polis, itong lisensya ko, akin na muna to. Sa ako na sa ibibigay ko, pag natapos mo na ipagawa yung mga damage mo, pag okay na, kunin mo na lang ulit sa akin. Nung natapos ko yung damages ko, saka ko lang kung pinuntahan, ano yung lisensya ko, kinuha ko lang sa ilalim ng motor. Hindi man lang nakarating ng presinto, hindi nakarating ng munisipyo. So tingnan niyo yung kabutihan ng Diyos, yung pag-iingat na ginawa niya sa akin. Pagamat natin makasalanan ako, no? Talagang yung pagkakasala ko, grabe na. Talagang niluluko yung sarili ko eh. Pero yung pag-ibig ng Diyos na natiling tapat sa akin, hindi ako pinabayaan ng Panginoon. At nung panahon na sila sa akin, nagmumuni-muni ako sa bahay. Sabi ko, Panginoon, talagang parang nakita ko na yung layo-layo na eh. Alam niyo, kahit backslider ako ng mga panahon na yun, nagpupunta pa rin ako ng simbahan. Kasi meron akong desire na magbalik loob sa Panginoon. Pero ang problema, wala akong maramdaman kahit ano. Wala akong kasiyahan sa puso. Hanggang sa dumating yung time na talagang yun, na nakaroon na, parang talaga, Lord, sinugo ko na yung sarili ko. Sabi ko, Lord, hindi ko na talaga kaya magbago. Sabi ko, tulungan niyo po ako. At nung time na yun na nakaupo ako, sabi ko, Panginoon, malusutan ko lang itong kaso ko nito. Malusutan ko lang itong pagkakataon na ito. Itong nagawa kong pagkakamali na ito. Susuko na talaga ako sa inyo. Ayaw ko na talaga. Hindi na ako babalik sa dati. Maglilingkod na ako sa inyo. Sabi ko sa Panginoon. So yun ang pinangako ko sa Panginoon. Alam niyo, isang bagay ang na ito. Ito na-encounter ko talaga ito. Kaya kinukwento ko sa inyo kasi talagang narinig ko. Sabi sa akin ng Panginoon, audible voice, sabi ko, sa lahat ng pagkakataon, iningatan kita at sinamahan. Pero hindi ibig sabihin nun na talagang tolerate ko yung mga pagkakamaling ginagawa. Gusto ko lang patunayan sa'yo na tapat akong nag-iingat sa'yo at nagmamahal sa'yo. Pero ito na yung huli. Hanggang dito na lang ako. Sabi sa akin, narinig ko yan, hanggang dito na lang ako. Kapag nagpatuloy ko pa rin sa ganyang buhay, hindi na kita sasamahan, pababayaan na kita. Pero kung magpapatuloy ka, kung ikaw ay susunod sa akin, sasamahan pa rin kita. Alam niyo yung oras na yun, patak ng luha ko. Sabi ng Panginoon, sinusuko ko na yung sarili ko sa iyo. Babalik ko ako sa iyo. Maglilingkod na ako sa iyo. At sabi ko, pero Panginoon, isang bagay lang ang nais ko gawin ninyo para sa akin sa oras na ito. Tanggalin niyo itong bisyo na ito na hindi ko kayang talikuran. Alam niyo mga kapatid, kapag pala meron tayong desire na magbago, at kapag talagang isinuko natin totally yung buhay natin, walang imposible sa Panginoon. Yung bisyo ko na hindi gumagawang talikuran, on the spot tinanggal ng Panginoon. Nung isinuko ko lang yung buhay ko, sinuko ko lang yung sarili ko. Kaya sa mga tao nagsasabi na mahirap daw tanggalin, hindi totoo yan unless ikaw tuluyang na sumuko sa Panginoon. Tuluyang ka nag-surrender ang buhay mo sa Panginoon. Papabuhin ka ng Diyos. Mula sa balon ng pagkakasala na kinahulugan ko, hinukay ako ng pag-ibig at pag-unawa ng Panginoon at binigyan ako ng pagkakataon na magbago ang buhay. At binigyan ako ng pagkakataon na magpagpalit ko. At ito sa harapan ninyo. Month of May, backslider ako. Month of June, nasa Bible school ako. Ganun kabilis na binago ng Diyos ang buhay. Kaya kung sino man sa inyo ito sa mga oras na ito, kung sino man ang may katulad na problema, kung may problema kayong kagaya na sa akin, walang imposible sa Panginoon. Isang pagsuko lang ang katapat niyan sa Panginoon, papabuhin ang buhay. Kung handa kayo sumunod at magbalik loob sa Panginoon at maglingkod sa Kanya, walang imposible sa Diyos. Tanda natin mga kapatid, tayo mga born again tayo. Born again Christians. Hindi tayo dapat compromising Christians. Ang pakikipagkaibigan sa sanlibutan ay pakikipag-away sa Diyos. Lagi natin tatandaan. So nagpapasalamat ako sa Panginoon at ngayon, ang pagbalik ko ako sa Diyos at ito, talagang sinigap ko na nasa buhay kong ito, sa mga nalalabing panahon ng buhay ko, wala na akong ibang nais ngayon kundi papagkikuran ng Diyos, paparangalan ng pangalan niya, at ano man ang mga bagay na kaloob niya sa akin, gagamitin ko sa ikarangalan ng kanyang pangalan. At sa oras na ito, natutuwa ako at talagang sinishare ko sa inyo sapagkat ito, personal kong naranasan. Na huwag tayong magsawa sa paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong panginahan. Iba't ibang katitisuhan, dinanasan na.
Hindi ko pwedeng sabihin sa inyo kasi baka hindi nyo maging naranasan, baka maging namin. Hindi na ito yung panahon ng pagkakatisod. Hindi na ito yung panahon ng panglalamig sa Panginoon. Ito na yung panahon ng pagsumigasig sa paglilingkod sa Diyos sa paghahayag ng kanyang ebanghelyo. Ipahayag sa mga lahat ng dako ang pag-ibig ng Diyos. Ipahayag sa lahat ng dako na tayo ay pag-asa ng bago. Walang ibang pangalan ibinigay sa sino ng langit maliban sa pangalan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon.